Mga idol, yari na talaga ang buong NBA kapag natuloy ang trade idea na to. Bakit? Dahil may lumabas na proposal kung saan posibleng magsama sina Anthony Davis at Victor Wembanyama sa iisang koponan, ang San Antonio Spurs. Isipin nyo yon, dalawang defensive freak, parehong elite rim protectors, parehong matchup nightmare. Kung mangyari yan, para na silang nagbuo ng pinakamalupit na frontcourt sa buong liga. Sa trade idea na ito, malinaw kung gaano kalaking epekto ang pwedeng idulot. Sa panig ng Spurs, simpleng-simple lang ang target, Anthony Davis. Kapag nakuha nila si AD, instantly magiging top-tier defensive team sila. At sa tabi pa ni Wemby, parang glitch sa video game. Walang makalapit sa shaded lane, walang makatira sa loob, at halos imposibleng tapatan ang haba at versatilidad ng dalawang big men. Samantala, makukuha naman ng Dallas Mavericks sina Harrison Barnes, Keldon Johnson at Luke Cornett, kasama pa ang dalawang second-round picks at mga first-round considerations tulad ng pag-extinguish ng swap rights. Sa madaling salita, makakakuha ang Mavs ng mas malalim na lineup at mas flexible na future assets. Para naman sa Chicago Bulls, si Najee Marshall ang papasok bilang reinforcement na may depensa at hustle na swak sa rotation nila. Pero ang tanong, ano ang mangyayari kung totoong magsama sina Anthony Davis at Victor Wembanyama? Simple lang, magugulo ang buong Western Conference, biglang magiging contender ang Spurs. Magiging pinakamahabang frontcourt sa NBA ang duo na ito, parehong elite shot blockers, parehong two-way threats, at parehong kayang magdomina sa paint kahit kanino pa ang bantay. At kung pareho silang healthy, sobrang hirap talunin ng Spurs gabi-gabi. Sa totoo lang, kung mangyari ang trade na ito, yari ang buong NBA. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Samantala, tila ayaw talagang magpa-trade ni Kyle Kuzma at ipinakita niya ito sa pinakamaingay na paraan. Sa laban nila kontra Boston Celtics, isa sa mga pinakamahusay na team sa Eastern Conference, biglang nagliyab si Kuzma at umiskor ng 31 puntos, may 6 na rebounds at isang block para tuluyang putulin ang 5 game winning streak ng Boston. Isang malaking panalo ito para sa Milwaukee Bucks lalo na't wala pa si Giannis sa lineup. Sa performance na ito, malinaw na ipinapakita ni Kuzma na kaya niyang mag-step up kapag kailangan. Pero kahit ganun, hindi pa rin nawawala ang mga tanong tungkol sa kanyang consistency. Sa ngayon kasi, hindi pa nakikita sa kanya ang tuloy-tuloy na produksyon na inaasahan ng Bucks. Madalas ay mababa ang nagiging numero niya game after game at hindi niya nabibigyan ng sapat na tulong ang Milwaukee para makapitas ng mga panalo sa tight situations. Ngayong season, may average lang si Kuzma na 16 na puntos, 6 na rebounds, at 2 assists per game, isang indikasyon na bagamat may mga gabi siyang pumuputok, marami rin ang pagkakataon na hindi niya kayang bitbitin ang offensive load. Dahil dito, hindi maiwasan ng mga fans at analysts na pag-usapan kung sapat ba ang kanyang kontribusyon sa pang-araw-araw na laro ng Bucks. Pero ngayong umarangkada siya laban sa Celtics, siguradong mababalik ang usapan. Ito na ba ang simula ng mas consistent at mas agresibong Kyle Kuzma? Kayo mga idol, anong tingin nyo? Samantala, mukhang lumilinaw na ang direksyong gustong puntahan ni Klay Thompson kung sakaling itrade siya ng Dallas Mavericks. Ayon sa ulat ni NBA insider Shams Charania, mas gusto raw ni Klay na mapunta sa isang contender at dito na nagsisimulang uminit ang usapan tungkol sa Los Angeles Lakers. Sa ngayon, hindi pa final kung anong plano ng Dallas pero ang timing ng balitang ito ay parang may wink na ipinapadala si Klay sa Lakers. Alam naman natin na originally ay sa Los Angeles talaga ang hometown ni Klay at Lakers din ang favorite team niya dahil doon naglaro at nanalo ng championships ang tatay niyang si Michael Thompson. Kaya hindi na rin nakakapagtaka kung bakit ang pangalan ng Lakers ang unang pumapasok sa isip ng fans kapag may balitang ganito. At kung tutuusin, swak na swak ang skillset ni Klay sa pangangailangan ng Lakers ngayon. Elite shooting, championship experience at calm presence sa clutch moments. Ang tanong na lang, handa ba ang Lakers na gumawa ng galaw? At kung oo, magiging game changer ba ang pagdating ni Klay para maibalik ang bigat ng purple and gold sa West? Sa tingin nyo ba, panahon na para mag-homecoming si Klay Thompson sa LA?